o mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay pumunta sa kampo ni Senator Gatchalian. Hindi na pinangalanan ni Senator Erwin kung sino-sino ba yung mga senador na yan, pero alam naman natin may 12 miyembro ang tinatawag na Gatchalian Block at isa na lang ang kailangan nila para maging 13 at makapaghalal na talaga sila ng bagong Senate President. Nauna na, nakita naman natin itong nakaraang Miyerkules na nagpakita sa plenaryo itong Senator Chis Escudero mula sa kampo ng Cayetano Block para nga mabuo naman yung 12 ng Gatchalian Block. Pero ang sinasabi ni Senator Erwin, meron daw mga alinlangan, itong 2 hanggang 3 senador kaya daw hindi makapagdesisyon kung sila ba ay lilipat sa kampo ng Gatchalian Block. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. 13 Meron po kayo. pong nagpaparamdam, pero ang problema po, 2 po actually, hindi po alam. 2 o 3 daw. Yung isa nga po, hindi niya alam paano kakalas dahil number 1, natatakot na talagang matutulad po sa amin na kaliwat kanan titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. So kinakabahan siya. May pressure po sa family niya, his children or her children na lumipat na po kayo kasi nakakahiya sa mga classmate namin, sa mga workmates namin. Pati sa church po, tinatanong po siya. So nakukonsensya siya. Alam naman natin, sa parte naman ni Senator Alan Cayetano, never say die din siya dyan dahil paulit-ulit niyang ginigiit na siya pa rin ang Senate President dahil nung nagkaroon ng botohan o nagkudeta a month ago, nung iboto siya na Senate President, siya ang may 13 na boto habang si Senator Gatchalian bilang acting Senate President ay 12 lamang ang boto na nakuha. Kumpiyansa raw si Senator Cayetano sa suporta na solid pa rin yung kanyang mga kasamahan sa kanilang kampo. Gayon pa man, sakaling makakuha daw ng 13 itong kampo ni Senator Gatchalian, willing naman daw siyang bumaba sa pwesto. Pero may pakiusap sa Senator Cayetano mula sa Malacanang. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Confident ako na pare-parehong prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. Bukod dyan, medyo nalilito na rin talaga. Mukhang sila yung naiipit itong mga Senate employees. Sino bang susundin nila? Si Senator Gatchalian, si Senator Cayetano na parehong nagsasabi na sila yung leader ng Senado. Tapos naglalabas ng memo nga na magkaiba yung kautosan. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, wala dapat kalituhan sa mga Senate employees. Malinaw daw na ang mas maraming numero ngayon ay ang Gatchalian Block. Kaya dapat daw ang utos ni Senator Erwin Gatchalian ang sinusunod ng mga empleyado at staff. At dahil nga dyan, plano ni Senator Erwin Tulfo na kausapin yung mga heads ng department na nagpapasok pa rin ng mga empleyado kahapon, kahit pa nung bago yan ay naglabas ng memo si Senator Gatchalian na sinasabing work from home dapat ang mga empleyado. Yung mga pangkaraniwang empleyado, sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, walang dapat na ipangamba dahil alam naman daw na sumunod lang sa kanilang superior. Pero yung may matataas na posisyon na sumuway sa kautusan ni Senator Gatchalian, pinag-aaralan daw nila Senator Erwin Tulfo kung ano yung dapat na maging parusa para sa kanila. Bok, ano namang plano ng Gatchalian Block sa kanilang Blue Ribbon hearing sa Lunes? tuloy na tuloy, yung kanilang hearing alas 9 ng umaga sa parating na Lunes dahil nanindigan nga si Senator Erwin Tulfo na siya na ang bagong Blue Ribbon na chairman, at nakita na rin natin yung guest list at mahigit 20 yung resource persons na kanilang ipapatawag. Kasama na nga dyan yung 18 na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez ay invited din, ipinadaan kay House Speaker Bogie D yung kanyang imbitasyon, pero wala pa kasing kumpirmasyon, kung darating nga si dating Speaker Martin Romualdez. Pero giit naman ngayon ni Senator Cayetano, hindi official ang isasagawang pagdinig ng Blue Ribbon, quote-unquote, under Senator Erwin sa Lunes dahil nga ang totoo daw na Blue Ribbon ay yung nagsagawa ng hearing kahapon under Senator Pia Cayetano and Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. It's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba?
Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Sagot naman dyan ni Senator Erwin Tulfo, hindi rin daw legal yung isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon kahapon. Ni wala nga raw Senate Secretariat, walang broom o yung taga Blue Ribbon, hindi nakadokumento, hindi nga ipinalabas sa channel at sa YouTube o kaya sa official website ng Senado. Kaya mas illegal daw yung nangyaring pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee. At ang mas dapat daw tunghayan ay yung gagawing Blue Ribbon hearing naman under Senator Erwin Tulfo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo, pakinggan naman natin. Wala pong legality po yun. Sila lang po nag-taking. Ako na po ang chairman ng Blue Ribbon. So kahapon po yung forum lang nila, yung press conference lang.